Rosalie, anong mga sumbong o reklamo sa mga naturang gasoline stations? Ela 573 na gasoline stations ang iniulat sa eGov portal for gas stations price violations ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ginawa yung ulat sa ginagawang briefing ng House Committee on Transportation kaugnay ng fuel subsidy program ng gobyerno sa gitna ng lubhang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa krisis na nangyayari ngayon sa Middle East. At ayon sa karamihan umano sa mga iniulat na gas stations ay inireklamo ng overpricing. Pakinggan natin ang pahayag ng DICT Undersecretary na si David Almerol. Since po live po sa system, kita mo saan po lugar at anong gas station po yung nagbabiolate. So si DOE po ay talaga na po ng mga tao to investigate po directly po kung sino po yung gas station po na nagbabiolate. Ang issue lang po, Mr. Chair, since nationwide na po yung reporting ngayon, actually ang pinakamarami po ay NCR, nasa 162 na po ang report for the overpricing. Calabarzon 138, Central Luzon 95, and so on and so forth. Samantala, ayon naman sa Energy Department, sa 75 gasoline stations na kanilang ininspeksyon, 55 na yung nabigyan ng show cause order. Kasunod ng babala ng ahensya laban sa profiteering at hoarding. 20 oras o 24 na oras ang ibinigay sa mga ito upang magpaliwanag. At sa mga pumalya ay pinawalang bisa na yung kanilang Certificate of Compliance na ipinagkaloob ng DOE. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa Philippine National Police para sa inspeksyon sa iba pang gas stations. So, naging mahigpit po talaga si Department of Energy na sa mga gas station, lalo na po sa mga abusive one. Kaya po we partner with DILG, particularly the PNP. Kaugnay naman ang subsidy program ng pamahalaan, nasa 2.5 billion pesos yung pondo inilaan ng gobyerno para rito, pero sa ngayon ay hindi pa yan inilalabas dahil nangangailangan pa ng certification mula sa Department of Energy. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.